Ayokong mapasama sa pag-iwas ko. Pero ayoko rin naman maging simula ng hindi pagkakaunawaan namin ng mister ko. Kaya lang nag-overthink na ako at kapag magkakasama sila ay iniiwasan na rin ako. Na para bang may ketong ang tingin sa akin. Na nakakainis lang kasi sa pakiramdam na kapag magkakasama sila parang ako lagi yung topic. Nagre-rent kami ng apartment ng mister ko. Na kasi ayokong pumisan sa binan ko, pati na rin sa parents ko. Na kasi ayoko ng problema eh. Okay naman yung naupahan namin at tahimik ang lugar. Wala akong gasinong kakilala nung una, so tahimik ang buhay. Siguro mga 6 months akong ganun sa bahay at sa asawa at anak ko lang nauubos yung oras ko. Di nagtagal sa paghatid-hatid ko sa anak ko sa school, nakilala ko tong kapitbahay ko. Pero mula noon, tong kapitbahay kong to, araw-araw na lang nakikikape sa bahay at may mga sinisiraang tao. Nung una, hindi ko naman to pinapansin. Kaya lang hindi mo rin naman matiis na hindi ka usapin kasi nga feel magkwento sa akin eh. Oo lang ako ng oo sa mga sinasabi niya nung una. Ayokong mag-comment kasi ayoko ng issue. Hanggang sa hindi nagtagal ay naging excited na ako sa mga kinukwento niya. Na halos lahat na yata ng tao sa barangay ay kilala niya. Di nagtagal ay napalagi na rin ang loob ko sa kanya. Sabay kaming kumuha ng ayuda, kahit mga raffle tickets sa barangay ay kasali kami. Naging magkumare pa kami dito sa bunso ko. Wala naman kaming ibang tambayan kundi ang bahay ko. Napabor din naman yan sa akin kasi hindi ako naalis ng bahay. Hanggang sa nagsasama na rin siya ng mga katambayan sa bahay namin. Kaya yung dating kaming dalawa lang ay naging 5 na. Ang problema ko, nagagalit ang asawa ko kasi nga araw-araw na lang daw may tao sa bahay. Na nawawalan na daw kami ng privacy at imbes na anak ko ako mag-focus nahahati pa raw sa kapitbahay namin. Minsan rin nagdadabog siya at nataon na nandito sila at napahiya ako syempre. Kaya para hindi na masundan ang pagkapahiya kong yon, ay sinabihan ko sila na umalis na muna at inalibay ko na lang na masama yung pakiramdam ni mister. Kinausap ako ng mister ko at sinabi niyang hindi niya gusto na minatambay sa bahay namin. Na kesyo na i-impluwensyahan na rin daw ako ng mga yon. Kaya kapag ka nagbabalak sila na tumambay dito sa bahay ay sinasabi ko na paalis ako. Kaya lang tong kapitbahay ko na kumari ko rin dito sa bunso ko na para bang ramdam na ramdam ko na ako na yung topic simula lang hindi ako sumali sa kanila. At yung dati naming GC na dati napakaingay ngayon ay tahimik na at pakiramdam ko meron na rin silang bagong GC. Hindi na kasi sila active eh. Ayokong mapasama sa pag-iwas ko pero ayoko rin naman na maging simula ng hindi pagkakaunawaan namin ng mister ko. Alam ko naman na tama ang umiwas. Kaya lang nag-overthink ako na kapag ka magkakasama kasi sila ay iniiwasan ako. Na para bang may ketong ang tingin sa akin. Alam ko mamili na mababaw yung problema ko pero paano ba ang hindi mag-isip na nakakainis lang kasi sa pakiramdam na kapag magkakasama sila parang laging ako yung topic. Letter sender, Jackie. Isa pa paanong hindi ka mag-overthink? Alam mo yung daily routine na kasi nga gawain nyo. So sureball yun na ikaw yung topic na kumbaga alam mo ang lukaw ng bituka Na sa tuwing kumpulan nyo, lagi may sinisiraan kayong tao. Kaya yung overthinking mo to the highest level. At mas mabuti yan na nakaiwas ka. Na kasi kung ganyang mga ugali rin naman ang pag-aaksiyahan mo ng oras at laway maghapon, na totally hindi ka naman makakapera, mabuting umiwas. Pwede naman yung kahit konting chika lang na meron ka sa katawan kung tingin mo vitamins mo yan. So dun na lang sa ibang co-parents mo at pag-usapan nyo na lang yung kulit ng mga anak nyo. Hindi yung uuwi pa sa bahay na para bang kulang na kulang sa vitamins chika intake. Napakaraming gawain sa bahay, Mima. Tsaka eto hindi rin magandang nagiging tambayan ng chismis ang bahay. Hindi nakaka-good vibes yan. Kasi baka lang mamaya hindi ka nga pinisan kasi nga ayaw mo ng problema. Na kung hindi mo naman lalawakan ng isip mo at iisipin mo yung mga chismosang yan, baka dyan ka magkaroon ng problema. So hayaan mo na't lilipas rin yan.